Kalimutan mo na ang bawat pagpipinta na nakita mo tungkol sa Agincourt. Hindi ito isang labanan na nanalo sa pamamagitan ng mga palaso, kundi sa pamamagitan ng putik, grabidad, at ang nakapangingilabot na pisika ng kompresyon ng tao. Isipin mo ang 80 libra ng aserong baluti na nagiging isang kabaong at ang bigat ng sarili mong mga kasama na nagtataboy ng hangin mula sa iyong mga baga. Ito ang katotohanan ng Agincourt at kung paano ang 7,000 lalaki ay nabulunan at nasuffocate ng sarili nilang mga kaibigan upang maunawaan ang imposible na pagpaslang na ito. Kailangan mo munang maunawaan ang larangan ng digmaan. Ang hukbong Ingles ay hindi nagmartsa patungo sa kaluwalhatian. Sila ay natisod patungo sa isang berdugo. Sa loob ng ilang linggo, ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa mismong lupa, isang desperado at nakapanlulumong pag-atras sa isang mapuot na lupain na mabilis na nalulunod sa ulan ng huling bahagi ng taglagas. Ang bansot na core na ito ng marahil 6,000 lalaki na pinahina ng disenterya, nagugutom at pagod na pagod ay na-corner malapit sa nayon ng Agincourt. Si Haring Henry ang ikalima ng Inglaterra, isang haring tumatakas, ay hinarap ngayon ang buong nagtitipong lakas ng kaharian ng Pransya. Isang puwersa na bumibilang ng hindi bababa sa 30,000 mandirigma na armado ng pinakamahusay na plate armor na maiaalok ng Europa. Ang tanging kaligtasan ni Henry ay ang mismong heograpiya. Ang bukid ay isang embudo, marahil 1,000 yarda ang lawak na napapaligiran sa magkabilang panig ng masinsin at malalim na kagubatan. Ang kumpigurasyong ito ay napakahalaga dahil nangangahulugan ito na ang malaking puwersang Pranses na umaasa sa malalawak nitong flanks upang durugin ang mas maliliit na hukbo ay kailangang umatake ng harapan. Ang kanilang bilang ang magiging pasanin nila, hindi ang kanilang lakas. Bukod dito, ang lupa ay kamakailan lamang na naararong bukirin at ang malakas na ulan ng taglagas ay naging sanhi upang ang lupa ay maging isang mabigat at parang pandikit na luwad. Ang makapal at sumisipsip na putik na ito ang tahimik na ikatlong hukbo na sumama sa panig ng Ingles. Ang mga Pranses, na umaasa sa kanilang mapangwasak na dismounted charges, ay kailangang humila ng marahil 80 libra ng aserong baluti sa gitna ng hanggang bukong-bukong na putik bago pa man nila marating ang mga linya ng Ingles. Ang taktikal na realisasyon ay simple. Ang baluting Pranses, ang mismong simbolo ng kanilang nakapangingilabot na kapangyarihan, ay malapit nang maging isang imposibleng bigat, isang mabigat at ginintuang kulungan sa isang bukid ng putik. Ito ay isang bukid ng kamatayan na pinili ng isang haring walang ibang pagpipilian. Alam ni Henry na ang isang kumbensyonal na depensa ay mabibigo. Ang kanyang pangunahing puwersa ay binubuo ng marahil 5,000 longbowmen. Ang mga archer na ito ay hindi inilaan para sa malapitang pakikipaglaban-laban sa mabibigat na knight. Inilagay ni Henry ang kanyang mga archer hindi lamang bilang mga missile troop, kundi bilang isang mahalagang depensibong harang na nagbabaon ng mga pinatulis na kahoy na tulos, na kilala bilang palinks, sa lupa ng pahilis sa harap ng kanilang mga posisyon. Ang inihandang linyang ito na imposibleng nipis laban sa hukbong Pranses, ang kabuuan ng depensang Ingles. Ang diskarte ni Henry ay nakasalalay sa pagtingin ng mga Pranses dito bilang isang premyo na dapat agawin, hindi isang kuta na dapat malampasan. Lumipas ang araw sa isang malungkot na stalemate. Ang mga Pranses, na kampante sa kanilang bilang, ay tumangging umatake. Naghihintay na sumuko ang nagugutom na mga Ingles o subukang tumakas. Si Henry, sa pagkaalam na ang oras ang kanyang tunay na kaaway, ay napilitang kumilos. Sa madaling araw ng ika-25 ng Oktubre, araw ni St. Crispin, ibinigay ni Henry ang utos na nagpasya sa labanan bago pa lumipad ang unang palaso. Ang hukbong Ingles ay hindi maghihintay. Sila ay susulong. Ang huling galaw na ito ay idinisenyo upang hilahin ang mga Pranses sa labanan. Hinihila sila pasulong sa kill zone ng makitid na bukid, eksakto kung saan ang putik at ang kagubatan ay gagawa ng kanilang kakilakilabot na trabaho. Ang mga prinsipeng Pranses, nang makita ang pagsulong ng Ingles, ay sa wakas kumagat sa pain. Nakaligtas ang mga Ingles sa mahaba
at nakakapagod na pag-atras at matagumpay na namaneuver ang kanilang malaki at kampanteng kaaway sa isang geographical na choke point na idinisenyo para sa pagpaslang. Ngunit ang lahat ng ito ay paghahanda lamang. Ang mga maharlikang Pranses na mabigat sa kanilang pride at mas mabigat pa sa kanilang nagniningning na baluti ay nagsisimula na ngayong kumilos sa putik. Malapit na silang gumawa ng isang taktikal na desisyon na nagpabago sa kanilang protektadong asero tungo sa isang ginintuang bilangguan. Ang kampo ng Pransya ay isang karnabal ng maharlikang kayabangan, isang maingay at magulong merkado ng chivalry at maling kumpiyansa. Daan-daang mga bandila na bordado ng mga detalyadong coat of arms ng mga duke at count ang pumapagpag sa libu-libong mga toldang may linyang sutla. Bago ang labanan, ang komandang Pransya ay hindi nagdedebate tungkol sa diskarte. Sila ay nagtatalo kung sino ang magkakaroon ng karangalan na binihag ang hari ng Inglaterra. Nakabunot na sila ng mga lote para sa mayayamang samsam mula sa kampo ni Henry. Kumbinsido na ang pagsuko ay isang oras na lamang ang layo. Ang hubris na ito ay mas mapanganib kaysa sa anumang sandatang Ingles. Ang mga maharlikang Pranses na hinihimok ng personal na kaluwalhatian sa halip na disiplinadong diskarte ay nagmadali upang kunin ang kanilang mga lugar sa harapang hanay. Ang tradisyonal na taktikal na karunungan sa panahong iyon ay nananawagan na ang unang wave ay dapat na madaling kontrolin, na nagbibigay ng puwang para sa maneuver. Ngunit ang dami ng mga matataas na ranggong Pranses ay tumiyak na ang harapang linya ay agad na nagsiksikan. Isiniksik nila ang kanilang mga men at arms, ang pinakamahusay sa kanilang mabigat na armadong puwersa. Sa makitid na imbudo ng bukid hanggang sa ang mga lalaki ay tumayo ng balikat sa balikat, kung minsan ay 3 lalim kung saan dapat ay isa lamang. Mas masahol pa sa pagsisiksikan ang desisyon na tatapos sa kanilang kapalaran. Iginiit ng mga maharlika ang pagbaba mula sa kanilang mabigat na kabalyerya. Hindi sila susugod ng nakakabayo na parang mga barbaro. Lalaban sila ng naglalakad, tulad ng mga tunay at magigiting na knight. Ang pagpili na ito ay nangangahulugan na ang mga lalaki, na madalas na may suot na 60 hanggang 80 libra ng pasadyang plate steel, na idinisenyo upang sanggain ang mga espada at sibat, ay nakatayo na ngayon nang walang galaw sa isang kamakailan lamang na naararong bukid na basang-basa ng magdamag na ulan. Ang bawat knight ay nakabalot sa kung ano ang esensyal na isang ginto at personalized na bilangguan. Ito ay isang pagpili na nag-ugat sa aristokratikong pride at agad nitong papatayin ang mga lalaking gumawa nito. Kung sa tingin mo ay kasing igting ng mga kaganapan ang kasaysayang ito, mangyaring tiyaking mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na sumisid ng malalim sa mga kwentong ito na tunay na nagpabago sa mundo. Ang baluti mismo, ang harness, ay isang kamanghamanghang bagay sa panahong iyon. Ito ay isang maganda at funksyonal na kalasag ng artikuladong asero. Ngunit nagdadala ito ng isang nakamamatay na lihim. Ginawa nitong ganap na umaasa ang mga lalaki sa patag at matigas na lupa. Ngayon, habang lumulubog sa hanggang bukong-bukong na putik ng lupang Pranses, ang pag-asang iyon ay naging isang nakaparalisang kahinaan. Ang lupa ay sumisipsip sa kanilang mga sabaton at kanilang mga greave na humihingi ng napakalaking enerhiya para sa bawat isang hakbang. Ang mga maharlika na nahuhumaling sa nalalapit na kaluwalhatian ay nabigong matanto ang pangunahing pisika ng sitwasyon. Yaman, kanilang bilang ay lumilikha ng isang nakapangingilabot na pressure cooker. Kapag ang unang linya ay gumalaw, ang ikalawang linya na hindi makita ang kondisyon ng lupa ay hindi maiiwasang susunod at pipilit pasulong. Ang mga Pranses ay hindi lamang isang hukbo. Sila ay isang higante, self-propelled na masa, ng 5,000 tonelada ng kompresyon ng tao na naghihintay na mangyari. Ang bigat ng sarili nilang mga kasama, na hinihimok ng bulag na kumpiyansa mula sa likuran, ay magpapatunay na mas nakamamatay kaysa sa 6 na talampakang haba ng isang palasong Ingles. Habang sinisimulan ng mga Ingles ang kanilang metodikal at desperadong pagsulong patungo sa mga linyang Pranses, sa wakas ay itinalaga na ng mga maharlikang Pranses ang kanilang mga tao. Ang mga harapang hanay ng mga men at arms ay nagsimula ng kanilang martsa.
isang nakakatakot na pader ng asero na gumagalaw ng may nakapanghihinayang bagal sa gitna ng kumakapit na putik. Ang matinding pisikal na hirap ay nagsimula agad. Ang paglalakad pa lamang ay isang nakakapagod na ehersisyo at ang init na nakulong sa loob ng mga selyadong metal suit ay nagsimulang mabilis na ubusin ang kanilang reserbang enerhiya. Inuubos nila ang enerhiya ng isang buong labanan bago pa man nila matawid ang isang kapat ng bukid. Ang mga pinunong Pranses na nakatingin sa manipis at bansot na linya ng hukbong Ingles ay nakita lamang ang isang formalidad na dapat tapusin, isang premyo na dapat kolektahin. Isinuko na nila ang lahat ng kanilang taktikal na bentahe, ang kanilang bilang, ang kanilang kabalyerya at ang protektadong kalidad ng kanilang baluti sa kolektibong espiritu ng aristokratikong pride. Ang bawat minutong ginugol nila sa pakikibaka sa putik ay isang minutong ginugol ng mga archer na Ingles sa paghihintay. Ang kanilang mga longbow ay handa nang magpakawala ng malabibliyang salot na magpapabago sa mabigat na armadong mga knight na Pranses mula sa pagiging disiplinadong mandirigma tungo sa isang nagpapanik at nasusuffocate na kawan. Ang linyang Ingles na hindi gumagalaw at propesyonal ay naghintay hanggang sa sandali ng maximum na commitment ng mga Pranses. Si Henry ang ikalima mismo ang sinasabing nanguna sa kanyang maliit na corps ng mga men at arms. Ngunit ang tunay na aksyon ay magmumula sa mga flank, kung saan ang mga archer ay nakatayong handa. Ibinigay ang hudyat at ang hangin ay napuno ng nakapangingilabot at ritmikong tunog ng 5,000 longbow string na sabay-sabay na binitawan. Inihanda na ng putik ang entablado para sa pagkatalo. Ngayon, ang mga palaso ang magsisimulang magtaboy sa mga Pranses patungo sa sarili nilang bitag. Ang tunog ay hindi isang tunog ng bayaning asero, kundi isang nakabibingi at nagkakabali-baling ugong. Ang tunog ng libu-libong kahoy na shaft na nagva-vibrate sa hangin bago tumama sa buto, mail at kahoy. Ito ang panimulang galaw, ang prelude sa tunay na pagpaslang. At ito ay isinagawa ng may malamakinang presisyon. Ang mga Ingles na archer ay hindi lamang nagpaputok ng mga palaso. Nagpakawala sila ng isang delubyo. Sanay mula sa pagkabata na may kakayahang magpaputok ng 10 hanggang 12 tura bawat minuto, ang 5,000 longbowmen ay naglunsad ng hindi bababa sa 50,000 proyekto sa unang 5 minuto pa lamang. Inasahan ng mga maharlikang Pranses na sila ay magkakaroon lamang ng bahagyang pasa. Ngunit ang longbow, ang sandata ng takot sa panahong iyon, ay idinisenyo upang samantalahin ang mga mahihinang bahagi ng plate armor na tinatarget ang mga kilikili, ang mga butas sa mata, at ang mga dugtungan kung saan kailangan ang mobility. Ang mga unang casualty ay kakilakilabot. Ang mga kabayo na nagpanik at walang baluti ay agad na nagkapira-piraso at naging mga hadlang sa putik. Ang mga knight ay nasugatan sa mga dugtungan. Ang kanilang makapal na plate ay nagbaon sa kanila sa pwesto o tinamaan sa mukha, na nabulag o hindi na nakakilos. Ngunit ang mga palaso ay hindi inilaan upang maging pangunahing mamamatay tao. Ang mga shaft ay ang tagataboy ng kawan, ang magulo at masakit na puwersang idinisenyo upang magdala ng panik sa malaki at mabagal na gumagalaw na kolum ng Pransya. Nang matanggap ng harapang linya ng Pransya ang buong lakas ng Arrow Storm, ang kanilang disiplina ay nadurog. Ang mga sugatang lalaki ay sumigaw, ang mga bulag na lalaki ay natisod, at ang instinto na tumakas o simpleng umiwas sa daan ay nanaig sa anumang anyo ng command. Ngunit sa 1,000 yarda ang lawak na embudo na nilikha ng kakahuyan, walang ibang mapupuntahan kundi pasulong. Ang mga hanay sa likuran na sumusulong pa rin sa ilalim ng momentum ng kanilang sariling napakalaking bilang ay hindi makita ang katatakutang nangyayari sa harap. Naririnig lamang nila ang mga natatarantang sigaw at ang nakapanlulumong kalabog ng Arrow Storm. Habang nabubuo ang pressure mula sa likuran, ang dati ng siksikang harapang hanay ay lalong na-compress. Hindi na sila mga sundalong sumusulong ayon sa utos, kundi isang baradong ilog ng asero na sa pilitang ipinasok sa isang makitid na channel. Ang putik ay naniningil na ngayon ng nakamamatay na halaga nito. Ang isang knight na nadapa pasulong, sugatan man o natisod lamang, ay tuluyan nang nawala. Nakabalot sa 80 libra ng asero,
Hindi niya magamit ang kanyang mga paa at kamay upang itulak ang sarili pataas. Ang higop ng luwad ay humawak sa kanya ng mahigpit. Siya ay naging isang basura at ang ilog ng mga tao sa likuran niya ay simpleng dumaan sa ibabaw niya. Ang mga archer, nang makita ang epekto ng kanilang pagpapaputok, ay nagsimulang sumulong kasama ang kanilang buong linya, binubunot ang kanilang mga palings at ibinabaon ang mga ito sa bagong lupa na patuloy na naghihigpit sa choke point. Ang mga palaso ay pumipilit lamang sa mga Pranses na gawin ang pinakamasamang kalupitan ng araw na iyon, ang pagpatay sa isa't isa. Ang mga Ingles ay hindi na ngayon nakikipaglaban sa hukbong Pranses. Nakikipaglaban sila sa pisika ng hukbong Pranses. Ang bawat matapang na lalaki na tumutulak mula sa ikalawa o ikatlong hanay ay hindi alam na nilalagdaan na ang sentensya ng kamatayan ng lalaking nasa harap niya. Ang pagsugod ng Pransya ay hindi bumasag sa mga linyang Ingles. Ito ay simpleng sumalpok sa sarili nito. Ang sandali ng pagtatagpo nang ang mga harapang hanay ay sa wakas ay nakarating sa mga Ingles na men-at-arms ay hindi isang maluwalhating sagupaan, kundi isang tunog ng nakakagulat at mabigat na kompresyon. Ang mga sundalong Ingles na sariwa at nakikipaglaban sa relatibong matatag na lupa ay nakatagpo ng isang kaaway na nalulunod na sa pagod at pressure. Ang mga archer, matapos maghatid ng kanilang delubyo, ay ibinaba ang kanilang mga busog, kinuha ang kanilang mga palakol, malyete, at maging ang sarili nilang mga kahoy na palings at bumuhos sa mga flank ng hindi makagalaw na masang Pranses. Ang pormasyong Pranses, na matigas at mabigat, ay nagbitak sa ilalim ng pressure mula sa loob at ang mabilis at marahas na pagsalakay mula sa labas, panahon na para sa tunay at nakapangingilabot na makina ng kamatayan upang simulan ang trabaho nito. Ang labanan ay hindi nanalo sa pamamagitan ng espada. Ito ay nanalo sa pamamagitan ng mismong bigat ng maharlikang Pranses. Nang magbanggaan ang libu-libong armadong Pranses, ang mga puwersang kumikilos ay tectonic. Ang mismong momentum na hinihimok ng mga hanay sa likuran ay nangangahulugan na ang mga lalaki sa pinakaharap ay nadidikit ang kanilang mga tadyang sa likod ng kanilang mga breastplate. Hindi sila makapag-swing ng sandata, hindi makahakbang paatras, at ang pinakamahalaga, hindi sila makahinga ng malalim. Ito ang sandali na ang baluting Pranses ay nagbago mula sa pagiging kalasag tungo sa isang claustrophobic na silid ng pagpapahirap. Pinalaki ng putik ang katatakutan. Ang sinumang lalaking natisod ay nawalan ng lahat ng leverage. Agad siyang naging isang pahalang na hadlang at ang mga lalaki sa likuran niya na hindi makahinto o makapagpalit ng direksyon ay naidiin sa kanya. Ang mga ulat ng labanan ay malinaw. Ang mga patay ay hindi nakatayo. Sila ay nakatambak sa mga layer, ang mga katawan ay durog, ang kanilang mga helmet ay bumaon sa kanilang mga dibdib. Ang pangunahing sanhi ng kamatayan ay hindi ang palaso o ang palakol na Ingles, kundi ang asphyxiation o pagkakabulol ng hininga. Isipin ang pagiging selyado sa loob ng isang kahon na metal, nakikipaglaban sa isang paakyat na labanan sa malalim na putik habang ang 1,000 lalaki sa likuran mo ay tumutulak sa lahat ng kanilang lakas. Ang hangin sa loob ng helmet ay mabilis na naging mainit, mahalumigmig, at luma. Ang mismong pressure ay gumawa sa simpleng pagkilos ng pagbuga at paglanghap ng hangin na isang marahas na pakikibaka. Ang mga lalaking perpektong malusog ilang minuto ang nakalipas ay nagsimulang dahan-dahan at masakit na mabulunan. Ang kanilang mga baga ay nagugutom sa oxygen. Ang kanilang mga mukha ay lila laban sa malamig na asero ng kanilang mga helmet. Ang mga Ingles ay hindi kailangang labanan sila. Kailangan lang nilang hawakan ang linya at hayaan ang hukbong Pranses na patayin ang sarili nito. Ang paningin ay lubhang kakaiba sa anumang kumbensyonal na labanan. Ang mga Ingles na archer, na armado ng kanilang mga magaspang at krudong sandata, ay ginagawa na ngayon ang mga gilid ng siksikang masang Pranses na parang mga berdugo sa isang katayan. Natutunan nilang samantalahin ang mga nakahandusay. Itinutusok ang mga balaraw sa mga nakalantad na kilikili, singit, o ang manipis na plating sa base ng bungo. Ang mga Pranses na men-at-arms
na nakakulong sa kanilang 60 librang mga kulungan ay hindi man lang maitaas ang kanilang mga sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga mas magaan at mas mabilis na kalaban na tumatakbo sa ibabaw ng mga bunton ng kanilang mga namamatay na kasama. Ang labanan ay naging isang meat grinder na pinapatakbo ng kayabangang Pranses at ng pisika. Ang mga mahinang sigaw ng mga lalaking nabulunan ay kakilakilabot, nakakulong sa loob ng makakapal na metal na casing. Ang pressure ay napakatindi na ang ilang knight na nakatayo pa rin ay ganap na hindi makagalaw, hindi makalaban o makatakas, na nauwi sa pagsigaw ng desperado at mahinang mga pagsamo. Si Haring Henry ang ika-5 mismo ay nakipaglaban sa kakilakilabot na siksikang ito. Ang kanyang baluti ay nagkayupi-yupi, ang kanyang helmet ay nakatanggap ng matinding tama. Ngunit ang kanyang disiplinadong linyang sentro ay nanatiling matatag. Ang mga archer, matapos gumanap ng napakahusay, ay naipakita na ngayon na ang mabigat na baluting Pranses ay hindi isang depensa laban sa karaniwang kamatayan, kundi isang garantiya ng isang madugong kamatayan. Matapos ang marahil 2 oras ng imposible at claustrophobic na siksikang ito, ang mga unang hanay ng mga Pranses ay gumuho sa isang masa ng lasog-lasog, nabulo ng mga patay at namamatay. Ang mga katawan ay bumuo ng isang literal at madugong rampart na pumipilit sa ikalawa at ikatlong waves ng Pransya na umakyat sa ibabaw ng sarili nilang mga kasama para lamang makaharap ang mga Ingles. Ang mga Ingles ay nakatayo na ngayon sa isang bunton ng mga patay na Pranses, nakikipaglaban pababa, ganap na sariwa kumpara sa kanilang mga kaaway na nagugutom sa oxygen at pagod na pagod. Ang natitirang mga puwersang Pranses ay sa wakas ay nabuwag. Ang kanilang aristokratikong pride ay natunaw sa isang desperadong pag-aagawan para sa kaligtasan. Ang hindi matalo-talong hukbo ay hindi natalo. Ito ay nakompres at nalunod sa putik ng sarili nitong bigat. Ang tunog ng asero ay napalitan ng natatarantang tunog ng mga lalaking humihila ng kanilang mga paa mula sa luwad. Tapos na ang labanan. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa kasaysayan. Upang mapanatili ang pag-uusap, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi sa amin kung aling nakalimutang larangan ng digmaan ang gusto mong makitang tuklasin susunod. At ibahagi ang video na ito sa isa pang mahilig sa kasaysayan. Ang katahimikang sumunod sa pag-atras ng mga Pranses ay makapal, biglaan, at nakapangingilabot. Naputol lamang ito ng tunog ng hangin, ang mabigat at humihingal na paghinga ng mga pagod na Ingles, at ang gurgling at naghihingalong buntong hininga ng mga lalaking nakulong sa ilalim ng mga bunton ng nabulunan. Sinuri ng mga Ingles ang eksena, at ang tunay at madugong kalikasan ng kanilang tagumpay ay nahayag. Libu-libong mga knight na Pranses ang nakatambak sa isa't isa. Ang kanilang mga katawan ay nakabuhol sa makapal at malapot na putik. Ang malaking karamihan sa kanila ay hindi napatay ng mga sandatang Ingles. Sila ay namatay mula sa di matitinag na luhika ng pisika, asphyxiation, crush injuries, at pagkalunod sa putik habang nakulong sa kanilang baluti. Ito ay hindi isang militar na pagkatalo. Ito ay isang aksidenteng industrial sa sukat na medieval. Ang mga istatistika ay nakakagulat na nagpapatibay sa nakamamatay na kapangyarihan ng kompresyon. Sa mga namatay na Pranses, tinatayang nasa pagitan ng 7,000 at 10,000, mas mababa sa 10% ng mga namatay na Pranses ang napatay ng direktang sandata. Ang iba ay kinuha ng lupa at ng siksikan. Ang malaking karamihan ay natagpo ang nakabaon sa luwad. Ang kanilang mga helmet ay selyado ng pressure. Animula na ba mabase selya ang pasi? Ang kanilang mga mukha ay nanigas sa masakit na sandali ng pagsubok na huminga ng isang huli at imposibleng hininga. Ang tagumpay ay napakabuo na lumikha ito ng isang kakilakilabot na logistical na problema. Ano ang gagawin sa libu-libong matataas na ranggong mga bilanggo na Pranses? Si Henry ang ika-5, nang makita ang malalaking natitirang puwersang Pranses na nagtatagal sa abot-tanaw at natatakot sa isang counter-attack na maaaring samantalahin ang kanyang pagod at mas kakaunting puwersa, ay gumawa ng kontrobersyal at nakakapangilabot na desisyon na bitayin ang bulto ng kanyang mga bilanggo. Ito ay hindi isang sandali ng
kaluwalhatian, kundi ng malungkot at natatakot na pragmatismo. Ang laki ng pagbagsak ng Pransya ay nangailangan ng isang malupit at agarang solusyon upang matiyak ang kaligtasan ng Ingles. Ang pagod at matagumpay na hukbo ni Henry ay kalaunang nagpatuloy sa martsa nito patungong Calais, matapos hindi lamang makaligtas sa bitag kundi ginamit pa ito upang gawin ang pinakamalaking bentahe ng militar sa panahong iyon, ang mabigat na baluti at dagsa ng bilang tungo sa isang napakalaking pasanin. Ang mga kaswalti ng Ingles ay minimal, bumibilang lamang sa mababang daan, isang rasyo na napakagulat na muling isinulat nito ang mga panuntunan ng digmaan magpakailanman. Ang nananatiling aral ng Agincourt ay hindi lamang ang tagumpay ng longbow laban sa knight, kundi ang tagumpay ng disiplina at terrain laban sa hubris at bigat. Ang mga maharlikang Pranses na hinihimok ng kanilang individual na pride na siksikin ang larangan ng digmaan at bumaba sa putik, ay tinapos ang kanilang kapalaran. Ginawa nilang isang ginto at hindi makagalaw na libingan ang kanilang maringgal na baluti, ang simbolo ng kanilang prestihyo. Ang labanan sa Agincourt ay nagpatunay na ang hinaharap ng digmaan ay hindi pag-aari ng nag-iisa at chivalric na bayani na nakabalot sa asero, kundi ng disiplinadong sundalong naglalakad na nakakaunawa sa taktika at geometry. Ang putik, ang choke point, at ang nagresultang kompresyon ng tao ang mga tunay na makina ng tagumpay ni Henry ang ikalima. Ito ay isang araw kung kailan ang mismong lupa ay lumamon sa bulaklak ng maharlikang Pransya, na nag-iwan ng isang aral na umaalingaw-ngaw sa nakalipas na mga siglo. Kung minsan, ang pinakamalaking mamamatay tao sa larangan ng digmaan ay hindi ang sandata ng kaaway, kundi ang nakapangingilabot at nakasusuffocate, na pisika ng sarili mong masa. Kung ikaw ay nabighani sa nakapangingilabot na katotohanan sa likod ng sikat na labanang ito, nasa tamang lugar ka. Pindutin ang subscribe button na iyon para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na malalim na pagtalakay sa mga hindi kapani-paniwalang sandali na humubog sa ating mundo. At habang narito ka, mag-iwan ng komento na nagpapaalam sa amin ng iyong mga saloobin tungkol sa Agincourt. At ibahagi ang kwentong ito upang magdala ng mas maraming mahilig sa kasaysayan sa diskusyon.